Isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra, naroon ang maliit na kubo ni Mang Isko. Isang magsasakang halos buong buhay ay ginugol sa pag-aararo ng lupang hindi naman kanya. Ang lupaing sinasaka niya ay pag-aari ng mayamang hasyendero na bihirang magpakita, ngunit mahigpit maningil ng parte sa ani. Taon-taon, tila mas lalong humihirap ang buhay ni Mang Isko. Kapag masagana ang ulan, binabaha ang palayan. Kapag tag-init naman, nabibitak ang lupa sa sobrang init at natutuyo ang mga palay na halos isang buwan niyang inalagaan. May asawa siyang si Aling Marta at dalawang anak na sina Lino at Sabel. Payat ang mga bata, ngunit may liwanag ang mga mata. Liwanag na nagmumula sa pag-asang balang araw ay makakain din sila ng sapat at makapag-aral ng maayos. Subalit sa mga nagdaang buwan, tila mas lalong dumilim ang kanilang kapalaran. Isang umaga, bago pa sumikat ng lubos ang araw, nagising si Mang Isko sa kalabog ng sikmura. Wala nang natitirang bigas sa tapayan. Kagabi, hinati-hati ni Aling Marta ang huling tasa ng lugaw upang magkasya sa 4 na mangkok. Siya lamang ang hindi kumain ng sapat, nagkunwari siyang busog upang may maibigay sa mga bata. Tahimik siyang bumangon, sinuot ang kupas na kamiseta at kinuha ang lumang itak na gamit niya sa bukid. Lumapit si Aling Marta at hinawakan ang kanyang kamay. "Mag-iingat ka," marahan nitong sabi. "Baka sakaling may maani ka man lang na gulay sa gilid ng bundok." Tumango si Mang Isko. Wala siyang masabi. Ang bigat ng pakiramdam niya, hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalan ng katiyakan. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang pagod at pawis, ngunit ngayon ay tila sinusubok ang kanyang pagtitiis. Tinahak niya ang makitid na daan patungong bukid. Habang naglalakad, dama niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Wala siyang baon kahit isang pirasong tinapay. Ang tanging dala niya ay pag-asa at iyon man ay unti-unti nang nauupos. Pagdating sa palayan, sinalubong siya ng tanawing nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Marami sa mga palay ang naninilaw at nakayuko, hindi dahil hinog na, kundi dahil tinamaan ng sakit. Ang ilang bahagi naman ay natuyo dahil hindi naabot ng tubig mula sa irigasyon. Lumuhod siya sa gilid ng pilapil at hinawakan ang lupa. Mainit ito at tila walang buhay. Isinara niya ang mga mata at marahang nagdasal. "Panginoon, gabayan mo po kami. Hindi ko na alam ang gagawin." Matapos ang ilang sandali, nagpasya siyang maglakad papunta sa may paanan ng bundok. Narinig niya sa ibang magsasaka na may mga ligaw na gulay at kabute roon na maaaring mapakinabangan. Kung may maiuwi man lang siyang kahit kaunti, sapat na iyon upang may maihain sa hapag. Habang tinatahak ang masukal na daan, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon na karaniwang naririnig niya tuwing umaga ay tila naglaho. Ang hangin ay malamig kahit tirik na ang araw. Sa isang bahagi ng bundok na hindi niya pa napupuntahan, may napansin siyang kakaibang liwanag na kumikislap sa ilalim ng isang matandang punong balete. Napatigil siya. Sa unay inisip niyang maaaring basag na bote lamang iyon na tinamaan ng sikat ng araw. Ngunit ang liwanag ay hindi pangkaraniwan. Tila may sariling ningning. Maingat siyang lumapit. Inalis niya ang mga tuyong dahon at sanga na nakatabon sa pinanggagalingan ng liwanag. Doon niya nakita ang isang lumang kaldero, kulay tanso, may bahid ng kalawang ngunit hindi pa lubusang sira. Sa kabila ng anyong luma, kapansin-pansin ang mga ukit sa gilid nito. Mga simbolong hindi niya maunawaan ngunit tila may kahulugan. Hinawakan niya ang kaldero. Mainit ito, kahit nasa lilim. Napakunot ang kanyang noo. Sino kaya ang nag-iwan nito roon? At bakit tila hindi ito nasisira ng panahon? Sinubukan niyang itaas ang kaldero. Magaan ito, parang walang laman. Ngunit nang sandaling mahawakan niya ang magkabilang hawakan, nakaramdam siya ng kakaibang panginginig sa kanyang palad. Hindi nakakatakot, kundi parang may dumadaloy na init at lakas. Napatingin siya sa paligid. Walang tao.
walang bakas ng paa. Tanging ang matandang balete ang tila tahimik na nakamasid. Kaldero lang ito, bulong niya sa sarili. Maaring mapakinabangan sa bahay. Sa kanilang kubo, matagal nang sira ang lumang palayok. Ilang beses na itong nabasag at tinapalan. Kung maayos pa ang kalderong ito, maaari silang makapagluto ng mas maayos. Dahan-dahan niyang inilagay ang kaldero sa kanyang bayong. Sa sandaling iyon, tila humangin ng malakas at kumaluskos ang mga dahon sa paligid. Saglit siyang kinilabutan ngunit agad ding pinawi ang kaba. Gutom lamang iyon at pagod. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng makakain. Sa kabutihang palad, may nakita siyang ilang ligaw na talbos at 2 maliit na kamote na nakabaon sa lupa. Hindi man sapat, mas mabuti na kaysa wala. Pagbalik niya sa kubo bandang hapon, sinalubong siya ng mga anak. Kumapit si Isabel sa kanyang braso. "Tay, may pagkain po ba?" Ngumiti siya kahit masakit ang loob. "May kaunti at may napulot din akong maaaring makatulong sa atin." Inilabas niya ang kaldero mula sa bayong. Napatingin si Aling Marta rito. "Saan mo nakuha iyan?" "Sa ilalim ng balete sa bundok, mukhang matibay pa, maaari natin itong gamitin." Hinawakan ni Aling Marta ang kaldero at napansin din ang mga ukit. "Parang kakaiba," anya. "Ngunit kung makakatulong, salamat." Agad nilang inihanda ang kaunting talbos at kamote. Nilagyan ni Aling Marta ng tubig ang kaldero at inilagay sa kalan na pinapailawan ng kahoy. Habang kumukulo ang tubig, tahimik silang nakamasid. Ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin nilang tila mas mabilis kumulo ang laman. At may kakaibang bango na hindi mula sa talbos o kamote. Isang amoy na nakapagpapalakas ng gana at nakapawi ng gutom. Nagkatinginan sila. "Ano ang inilagay mo?" tanong ni Mang Isko. "Tubig at talbos lamang," sagot ni Aling Marta. Nang silipin nila ang loob ng kaldero, nagulat sila. Hindi na lamang talbos at kamote ang naroon. May kasamang puting kanin na tila bagong luto at ilang pirasong gulay na hindi nila inilagay. Napaurong si Aling Marta. "Hindi ko yan nilagay." Tahimik na napalunok si Mang Isko. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Marahan niyang hinawakan ang sandok at kumuha ng kaunti. Mainit at mabango. Tinikman niya ito. Masarap. Tunay na masarap. Hindi tulad ng karaniwang lugaw na halos walang lasa. Ang kanin ay malambot at ang gulay ay sariwa. Napatingin siya sa kaldero. Ang mga ukit sa gilid nito ay tila bahagyang kumikislap. Sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nabusog ang kanilang pamilya. Ngunit habang nakahiga si Mang Isko at nakatitig sa bubong ng kubo, alam niyang ang kalderong iyon ay hindi pangkaraniwan. At ang anumang hindi pangkaraniwan ay may kaakibat na kapalit. Dito nagsimula ang pagbabago sa kanilang buhay. Isang pagbabagong hindi lamang susubok sa kanilang pananampalataya, kundi pati sa kanilang pagkatao. Nagising si Mang Isko kinabukasan na may kakaibang lakas sa katawan. Sa kabila ng mahabang panahong halos kalahati lamang ng kanyang kinakain ang sapat para sa isang tao, ngayon ay tila may bagong sigla siyang nadarama. Ang kanyang mga anak ay masigla ring gumising at si Aling Marta ay may bahagyang ngiti sa labi. Isang ngiting matagal nang hindi nasilayan sa kanilang tahanan. Subalit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Tahimik silang nag-agahan gamit ang parehong kaldero. Muli, simpleng tubig at kaunting gulay lamang ang inilagay ni Aling Marta. Ngunit gaya ng nangyari noong nakaraang gabi, napuno ito ng mainit na kanin at masaganang ulam. Hindi sila nag-usap tungkol dito habang kumakain. Tanging ang tunog ng sandok at mahihinang buntong hininga ang maririnig sa loob ng kubo. Pagkatapos kumain, tinabihan ni Aling Marta si Mang Isko. "Isko," maingat niyang sambit, "kung mahiwaga man ang kalderong iyan, dapat tayong maging maingat. Hindi lahat ng biyaya ay dapat ipagsigawan." Tumango si Mang Isko. "Hindi tayo magsasalita. Para lamang ito sa mga bata." Ngunit sa baryong maliit, ang pagbabago ay madaling napapansin.
Pagsapit ng tanghali, nagtungo si Mang Isko sa bukid upang silipin ang kalagayan ng kanyang pananim. Sa daan pa lamang ay nakasalubong niya ang ilang kapwa magsasaka. Napansin niyang may kakaiba sa mga tingin nila, parang may tanong, may pagdududa. Isko, tawag ni Cardo, isa sa mga magsasaka. Balita ko'y may handaan daw sa inyo kagabi? Napahinto si Mang Isko. Handaan? Wala naman. May nakaamoy kasi ng niluluto ninyo. Mabango raw, parang may karne pa. Napangiti siya ng pilit. Talbos at kamote lang iyon. Baka nagkamali lang. Nagkibit balikat si Cardo ngunit hindi na nagsalita. Gayunman, hindi nakaligtas kay Mang Isko ang bulungan ng iba habang siya'y lumalakad palayo. Sa kabilang dako ng baryo, sa malaking bahay na may malawak na bakuran, naroon si Don Hilario, ang may-ari ng lupang sinasaka ng karamihan. Kilala siya sa kanyang kayamanan ngunit higit sa lahat sa kanyang kalupitan. Matangkad siya, palaging nakasuot ng malinis na barong, at may matang tila laging naghahanap ng pagkakamali ng iba. Mahigpit ang kanyang paniniwala. Ang mahirap ay dapat manatiling mahirap. Para sa kanya ang kaayusan ay nakabatay sa takot. Lumapit sa kanya ang katiwala niyang si Bruno. Isang lalaking may makapal na kilay at mas makapal na ambisyon. Don Hilario, wika ni Bruno. May kakaibang balita po tungkol kay Isko. Ano na naman ang problema ng hampas lupang iyon? Malamig na tugon ng Don. May nagsasabing tila hindi na raw sila naghihirap. Kagabi may naamoy na masarap na niluluto sa kanilang kubo. Ngayong umaga naman, nakita raw ang mga anak na masigla. Napatigil si Don Hilario sa paghigop ng kanyang kape. Masigla? Sa panahong tagtuyot? Opo. Unti-unting sumikip ang kanyang panga. Walang dapat umasenso sa lupaing hindi ko pinahihintulutan. Hindi iyon simpleng pag-aalala. Para kay Don Hilario, ang anumang pagbabago sa estado ng kanyang mga tauhan ay banta sa kanyang kapangyarihan. Kung matutong tumayo ang isang magsasaka ng hindi umaasa sa kanya, maaaring sumunod ang iba. Puntahan mo ang bukid, utos niya kay Bruno. Alamin mo kung ano ang nangyayari. At kung may itinatago siya, sisiguraduhin mong malalaman natin. Samantala sa bukid, tahimik na nag-aalis ng damo si Mang Isko nang maramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Bruno na papalapit, may kasamang 2 tauhan. Magandang araw, bati ni Bruno na may halong pangungutya. Mukhang maganda ang gising mo ngayon, Isko. Magandang araw din, sagot niya ng mahinahon. Balita ko'y masagana ang hapag ninyo kagabi. Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Pinili niyang ituon ang pansin sa pag-alis ng damo. Talbos at kamote lamang po, tugon niya. Lumapit si Bruno at tinapakan ang bagong tanim na palay. Huwag mo akong gawing tanga. Alam mo bang may utang ka pa sa Don? Kung may extra kang pagkain, baka panahon ng bayaran mo ang kulang mong bahagi. Napahinto si Mang Isko. Wala po kaming itinatagong anuman. Talaga? Umikot si Bruno sa paligid. Kung ganoon, wala kang tutol kung sumilip kami sa kubo mo mamaya. Nanlamig ang likod ni Mang Isko. Hindi niya maaaring hayaang makita nila ang kaldero. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag napunta iyon sa kamay ng Don. Hindi na po kailangan, maingat niyang sabi. Wala po kayong makikita. Ngumiti si Bruno, ngiting walang kabutihan. Kung ganoon, mamayang gabi kami darating. Pag-alis ng mga ito, napaupo si Mang Isko sa pilapil. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang biyayang nagdala ng pag-asa ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan. Pagsapit ng hapon, nagmadali siyang umuwi. Ikinuwento niya kay Aling Marta ang nangyari. Kailangan nating itago ang kaldero, sabi ng babae. Saan? Tanong niya. Hindi ko alam, ngunit hindi dapat ito makita. Habang nag-uusap sila, may kumatok ng malakas sa pintuan ng kubo. Nagkatinginan sila. Dahan-dahang binuksan ni Mang Isko ang pinto. Naroon si Bruno at ang 2 tauhan. Magandang gabi, malamig na bati ni Bruno.
Maghahalughog lang kami sandali. Hindi na sila nakapagprotesta. Pumasok ang mga lalaki at nagsimulang maghalungkat ng mga gamit. Ang baul, ang ilalim ng higaan, maging ang tapayan na walang laman. Nakatayo lamang si Mang Isko, nanginginig ang mga kamay ngunit pilit na pinipigil ang galit. Ang mga bata ay nakayakap kay Aling Marta. Sa gilid ng kusina, nakapatong ang kaldero, tinakpan ng lumang tela. Lumapit si Bruno roon. Ano ito? Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Tinanggal ni Bruno ang tela. Nakita niya ang kaldero. Pinagmasdan niya ito, hinawakan ng mga ukit. Mukhang mahalaga. Lumang gamit lang po. Mabilis na sagot ni Aling Marta. Ngunit sa sandaling iyon, tila bahagyang kumislap ang mga ukit sa gilid ng kaldero. Napansin iyon ni Bruno. Ang kanyang mga mata ay nagningning, hindi sa paghanga, kundi sa kasakiman. Tingnan natin kung totoo ang balita, anya. Magluto tayo. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Mang Isko ang matinding pangamba. Hindi lamang ang lihim ng kaldero ang nakataya, kundi ang kapalaran ng kanyang pamilya. At sa mga matang puno ng inggit at kapangyarihan ni Bruno, malinaw na may bagong kontrabidang umuusbong sa kanilang payapang baryo. Tahimik ang loob ng kubo, ngunit mabigat ang hangin na tila may unos na paparating. Nakatayo si Bruno sa harap ng kalan, hawak ang kaldero na parabang isa lamang itong karaniwang kagamitan. Ang dalawang tauhan niya ay nakasandal sa dingding, nakamasid at tila sabik sa anumang mangyayari. Lagyan mo ng tubig, utos ni Bruno kay Aling Marta. Nanginginig ang mga kamay ng babae habang sinusunod ang utos. Isang salok ng tubig ang ibinuhos niya sa loob ng kaldero. Wala siyang inilagay na anuman. Walang gulay, walang butil ng bigas. Tama na, sabi ni Bruno. Kung totoo ang sabi-sabi, makikita natin. Isinampa niya ang kaldero sa kalan at sinindihan ang kahoy. Umusok ang silid at unti-unting uminit ang bakal na patungan. Tahimik ang lahat. Tanging ang pagkaluskos ng apoy ang maririnig. Ilang sandali ang lumipas. Hindi kumulo ang tubig. Hindi ito nagbago. Nanatili itong malinaw at payak. Napaangat ang kilay ni Bruno. Ito ba ang mahiwaga? Walang sumagot. Lumipas pa ang ilang minuto. Patuloy na kumukulo ang apoy, ngunit tila mabagal ang reaksyon ng tubig. Nang tuluyang magsimulang kumulo, wala pa ring kakaibang nangyari. Niloloko ninyo kami, malamig na sabi ni Bruno. Hindi po, mariing sagot ni Mang Isko. Hindi namin alam kung paano. Tumigil ka, putol ni Bruno. Mukhang may sekreto kayong hindi sinasabi. Bigla niyang hinawakan ng kaldero at ibinaba ito sa kalan. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Ang apoy sa ilalim ng kalan ay biglang namatay. Hindi ito tinapakan. Hindi ito pinatay ng tubig. Basta na lamang itong naglaho. Napaatras ang dalawang tauhan. Anong ginawa ninyo? Sigaw ni Bruno. Walang makasagot. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila lumamig. Ang liwanag mula sa lampara ay kumupas at nagmistulang mas madilim ang paligid. Unti-unting kumislap ang mga ukit sa gilid ng kaldero. Hindi ito ang mahinang kislap na nakita nila noon. Ngayon, malinaw na malinaw ang mga simbolo, umiilaw sa kulay gintong tila nagmumula sa kailaliman. Napatingin si Mang Isko sa asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. At doon, sa harap nilang lahat, may isang tinig na marahang umaling-awngaw sa loob ng kubo. Hindi ito malakas. Hindi rin malinaw kung saan nagmumula. Ang biyaya ay para sa busog na puso, hindi sa sakim. Napalingon si Bruno sa paligid. Sino ang nagsalita? Walang ibang tao sa silid. Biglang nagsimulang umusok ang loob ng kaldero. Ngunit hindi tulad ng karaniwang usok. Ito'y makapal, ngunit hindi nakakasulasok. Tila may hugis itong nabubuo. Unti-unting nagkaroon ng anyo ang usok. Isang matandang babae ang lumitaw mula rito. Hindi lubusang tao, hindi rin lubusang anino.
Nakasuot siya ng lumang damit na tila yari sa liwanag at abo. Mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy na hindi nakakasunog. Napaatras ang lahat. Si Bruno ay napalunok. Ano ito? Ang anyo ay nagsalita. Ang kalderong ito ay hindi pag-aari ng sinumang may pusong gahaman. Ito'y inilaan sa mga nangangailangan, hindi sa mga nang-aapi. Tahimik si Mang Isko. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ngunit dama niyang hindi ito masama. Sa halip, may kakaibang kapayapaan sa presensya ng nilalang. Lumapit si Bruno, pilit na pinatatag ang loob. Kung may kapangyarihan ka, patunayan mo. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Ang mga dingding ay kumaluskos at ang bubong ay tila umuuga. Ang mga tauhan ni Bruno ay napaluhod. Ang matandang anyo ay tumingin kay Bruno. Ang sino mang magnanais na angkinin ang hindi kanya ay mawawalan ng higit pa sa inaakala. Sa sandaling iyon, tila may humawak sa mga paa ni Bruno. Hindi ito nakikita, ngunit ramdam niya ang paghila. Napasigaw siya at napakapit sa poste ng kubo. "Patigilin mo ito," sigaw niya kay Mang Isko. Ngunit wala namang ginagawa si Mang Isko. Siya man ay nakamasid lamang, tila nabighani at nababahala. Unti-unting naglaho ang anyo ng matandang babae, kasabay ng paghina ng hangin. Ang mga ukit sa kaldero ay bumalik sa dati, tila ordinaryong tanso lamang. Ang apoy sa kalan ay kusa ring sumiklab muli. Tahimik ang lahat. Si Bruno ay pawis na pawis, nanginginig ang mga kamay. Hindi pa ito tapos, mariin niyang sabi, pilit binabawi ang kanyang tapang. Don Hilario ang makakaalam nito. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang takot. Mabilis siyang lumabas ng kubo, kasunod ang kanyang mga tauhan. Naiwan ang pamilya sa loob, naguguluhan, nanginginig, ngunit ligtas. Lumapit si Aling Marta sa kaldero. Ano siya? Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lamang ito isang bagay na nagbibigay ng pagkain. May tagapangalaga itong hindi nakikita. Isang puwersang hindi dapat abusuhin. Ngunit alam din niyang hindi titigil si Bruno. At kapag nalaman ni Don Hilario ang nangyari, mas mabigat na unos ang darating sa kanilang buhay. Sa unang paglitaw ng mahiwagang tagapagbantay, nagsimula ang mas malalim na labanan, hindi lamang para sa kaldero, kundi para sa katarungan sa baryong matagal nang nababalot ng takot. Kinabukasan matapos ang mahiwagang paglitaw, tila mas tahimik ang buong baryo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, ito'y katahimikang may nagbabantang bagyo. Sa loob ng kubo ni Mang Isko, walang nagsasalita habang pinagmamasdan nila ang kalderong nakapatong sa mesa. Mukha itong pangkaraniwan, bahagyang kupas, may bakas ng kalawang sa gilid, at tila wala ng kakaibang ningning. Ngunit alam nilang hindi ito ordinaryo. Isko, mahinang sabi ni Aling Marta. Narinig mo ang sinabi ng matanda kagabi. Ang biyaya raw ay para sa may busog na puso. Tumango si Mang Isko. Hindi para sa sakim. Naupo siya at hinaplos ang malamig na gilid ng kaldero. Kung ito'y biyaya, may kasama itong pananagutan. Walang makapagsabi kung panaginip lamang ang nangyari kagabi, ngunit ang takot sa mga mata ni Bruno ay patunay na hindi iyon imahinasyon. Sa labas, kumalat na ang balita. May ilan na nagsabing may multo raw sa kubo ni Mang Isko. Ang iba naman ay naniniwalang may anting-anting siyang natagpuan. Ngunit higit sa lahat, may mga matang nagbabantay. Sa malaking bahay ni Don Hilario, tahimik na nakikinig ang Don habang nagsasalaysay si Bruno. Isang anyo, Don, giit niya. Lumabas mula sa kaldero, parang matandang babae, may kapangyarihan. Hindi agad nagsalita si Don Hilario. Nakaupo siya sa mataas na silya, nakatitig sa malayo. Walang bagay na hindi maaaring angkinin kung sapat ang kapangyarihan, malamig niyang wika.
Kung totoo ang sinasabi mo, mas lalong dapat itong mapasa atin. Ngunit may babala doon. Ang babala ay para sa mahihina, putol niya. Hindi ako matatakot sa kwento ng isang magsasaka. Samantala sa kubo, dumating ang unang pagsubok ng hindi nila inaasahan. Bandang tanghali, may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Mang Isko, bumungad sa kanya ang kapitbahay na si Aling Rosa. May dalang batang nakasandal sa kanyang balikat. Namumutla ang bata at halatang may sakit. "Isko!" Umiiyak na sabi ng babae. "Wala kaming makain mula pa kahapon. May sakit si Nilo, kahit kaunting lugaw lamang sana." Napatigil si Mang Isko. Alam niyang kaya ng kaldero ang magbigay. Ngunit naaalala niya ang babala. Ang biyaya ay hindi para sa sakim. Ngunit sakim ba ang pagbibigay sa kapwa? Tinawag niya si Aling Marta. Nagkatinginan sila. Tahimik na lumapit si Aling Marta sa kaldero. Naglagay siya ng tubig at kaunting dahon ng malunggay. Wala na silang ibang mailalagay. Tahimik silang naghintay. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang kumulo ang tubig. Unti-unting sumingaw ang mabangong amoy ng kanin. Nang silipin nila ang loob, muli itong napuno. May malambot na lugaw, may piraso ng gulay, at may bahagyang sabaw na tila may lakas na dala. Napaluha si Aling Rosa. "Salamat," bulong niya. Ngunit bago ibigay ang pagkain, biglang kumislap ang mga ukit sa gilid ng kaldero. Isang mahinang tinig ang muling umalingaw-ngaw, hindi tulad ng dati na malinaw na anyo, kundi parang hangin na may dalang salita. Ang pusong bukas ay pagpapalain. Naramdaman ni Mang Isko ang init na dumaloy sa kanyang dibdib, hindi takot, kundi katiyakan. Ibinigay nila ang lugaw kay Aling Rosa at sa bata. Sa unang subo ng bata, tila nagkaroon ng kulay ang kanyang mukha. Lumipas ang ilang sandali at nang sila'y makaalis, napansin ni Mang Isko ang isang bagay. Hindi nabawasan ang laman ng kaldero. Bagkus, tila mas marami pa ito kaysa kanina. Napaupo si Aling Marta. "Ito ang pagsubok." Tumango si Mang Isko. "Hindi lamang ito para sa atin. Ngunit ang kabutihan ay may kasamang panganib." Sa di kalayuan, may nakamasid, isa sa mga tauhan ni Bruno, na ipinadala upang magbantay. Nakita niya ang pagdating ni Aling Rosa at ang pag-alis nitong may dalang pagkain. Mabilis siyang bumalik sa malaking bahay. Pagsapit ng gabi, dumating si Bruno, hindi na nag-iisa kundi may dalang 2 gwardiya mula sa bayan. "Isko," malamig niyang sabi, "may ulat na ikaw ay namimigay ng pagkain ng walang pahintulot ng Don." "Pagkain po namin iyon," sagot ni Mang Isko. "Sa lupaing pag-aari ng Don ka nakatira. Anumang yaman na nagmumula rito ay saklaw niya." Napakunot ang noo ni Mang Isko. Hindi ito galing sa lupa ninyo. Ngunit hindi na nakinig si Bruno. "Bukas, Anya, dadalhin natin ang kaldero sa bahay ng Don. Siya ang magpapasya kung ano ang dapat gawin dito." Nanlamig ang paligid. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng unang tunay na pagsubok. Ang kaldero ay nagbigay ng biyaya, ngunit ngayon ay haharap sila sa mas malaking hamon. Kung paano ipagtatanggol ang isang himalang hindi nila ganap na nauunawaan. Sa gabing iyon, bago sila matulog, marahang kumislap ang mga ukit sa kaldero. At sa loob ng katahimikan, isang pangungusap ang malinaw na umaling-awngaw sa kanilang isipan. Ang unang biyaya ay simula pa lamang. Madilim pa ang langit nang magising si Mang Isko kinabukasan. Ngunit bago pa man siya makabangon, narinig na niya ang yabag ng maraming paa sa labas ng kanilang kubo. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang pagdalaw. Ngayon ay mas organisado, mas mabigat ang hakbang at may kasamang autoridad. Dumating si Bruno, kasama ang 2 gwardiya at isang karwaheng hinihila ng kabayo. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may mas malinaw na damdamin, inggit. Hindi siya naniniwala sa mga himala, ngunit naniniwala siya sa kapangyarihan. At ang kapangyarihang maaaring magmula sa kalderong iyon ay hindi niya kayang hayaang manatili sa kamay ng isang magsasaka.
Panahon na, malamig niyang sabi nang buksan ni Mang Isko ang pinto. Hindi na sila pinahintulutang tumutol. Pumasok ang mga guwardiya at kinuha ang kaldero. Tahimik lamang ang pamilya habang pinagmamasdan ang pag-alis ng bagay na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Sa sandaling inilabas ang kaldero sa kubo, tila bahagyang dumilim ang paligid, ngunit walang nagsalita. Dinala ang kaldero sa malaking bahay ni Don Hilario. Ang balitang ito'y mabilis na kumalat sa baryo. Ang ilan ay nagbulungan. Ang iba na may tahimik na nagdasal para sa pamilya ni Mang Isko. Sa maluwang na sala ng mansyon, inilapag ang kaldero sa gitna ng mesa. Nakaupo si Don Hilario, nakatitig dito na parang isang kolektor na nakatagpo ng pambihirang bagay. Ito ba ang pinagmumulan ng pagkain? Tanong niya. Opo, sagot ni Bruno. Ngunit hindi ito gumana ng subukan ko. Kung gayon, may lihim. Lumapit si Don Hilario at hinawakan ang gilid ng kaldero. Sandaling nanahimik ang silid. Maglagay ng tubig, utos niya. Sumunod ang isang katulong. Isinampa ang kaldero sa marangyang kalan sa kusina. Ang apoy ay mas malakas, mas maayos kaysa sa payak na kalan ni Mang Isko. Naghintay sila. Kumulo ang tubig. Walang nangyari. Magdagdag ng bigas, utos muli ng Don. Naglagay ang katulong ng mamahaling bigas. Kumulo muli. Ngunit nanatiling karaniwan ang nilalaman. Walang dagdag, walang himala. Unti-unting sumikip ang panga ni Don Hilario. Subukan ninyo muli, mariin niyang sabi. Paulit-ulit nilang sinubukan sa buong maghapon. Naglagay ng karne, gulay, pampalasa. Ngunit ang kaldero ay nanatiling ordinaryo. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Bruno. Ang kanyang inggit ay unti-unting napalitan ng galit. Pinaglalaruan tayo, bulong niya. Ngunit ang hindi nila alam, habang hawak ng sakim ang kaldero, nananatiling tahimik ang kapangyarihan nito. Bandang hapon, dumating ang balita na may ilang pamilya sa baryo ang nagpunta sa kubo ni Mang Isko, umaasang makahingi ng tulong. Ngunit wala na roon ang kaldero. Sa kubo, tahimik na nakaupo si Mang Isko. Ang kanyang mga anak ay muling nakaramdam ng gutom. Si Aling Marta ay nagpakulo ng tubig upang may mainit man lang silang inumin. Hindi ba ito babalik? Tanong ni Isabel. Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Sa malaking bahay, nawalan ng pasensya si Don Hilario. Dalhin ninyo rito si Isko, utos niya. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Mang Isko sa mansyon. Nakayuko siya ngunit hindi umuyuko ang kanyang dangal. Sabihin mo ang sikreto, malamig na sabi ng Don. Wala po akong sikreto, sagot niya ng tapat. Hindi po ito gumagana dahil... Dahil ano? Singhal ni Bruno. Doon tumingala si Mang Isko. Dahil hindi ito para sa sakim. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Biglang kumislap ang mga ukit sa gilid ng kaldero. Sa unang pagkakataon mula nang dalhin ito roon, nagliwanag ang mga simbolo. Naramdaman ng lahat ang malamig na hangin na dumaan sa silid. Muling umalingaw-ngaw ang tinig, hindi malakas, ngunit malinaw. Ang inggit ay apoy na sumusunog sa nagmamay-ari nito. Napatayo si Don Hilario. Anong kalokohan ito? Biglang namatay ang apoy sa kusina. Ang mga ilaw ay kumurap. Ang mga bintana ay marahang kumalabog. Sa loob ng ilang sandali, ang buong mansyon ay tila nawala ng kontrol. Napaatras si Bruno, takot na takot. Ang kaldero ay bahagyang umangat mula sa kalan, hindi mataas, ngunit sapat upang makita ng lahat na hindi ito ordinaryo. Isa lamang ang may karapatang humawak sa akin, muling sabi ng tinig. Ang pusong marunong magbahagi. Unti-unting bumalik ang kaldero sa mesa. Huminto ang hangin. Ngunit ang mukha ni Don Hilario ay namutla. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa galit. Ang kanyang inggit ay tuluyang naging pagkamuhi. Kung hindi niya makuha ang kapangyarihan ng kaldero, sisiguraduhin niyang hindi ito mapapakinabangan ng iba. At sa sandaling iyon, nagsimula ang mas mabigat na balak laban sa pamilya ni Mang Isko.
Sa puso ng isang taong sanay maghari, walang puwang ang pagtanggap ng pagkatalo. Ang inggit ay hindi na lamang damdamin, ito'y naging sandata. Matapos ang mahiwagang pangyayari sa mansyon, hindi na muling nagsalita si Don Hilario tungkol sa kaldero. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang pag-atras. Sa halip, ito'y tanda ng mas malalim na pag-iisip at mas mapanganib na balak. Sa harap ng kanyang mga tauhan, nanatili siyang matatag. Ngunit nang mag-isa na lamang siya sa kanyang silid, mariin niyang hinawakan ang gilid ng mesa. Walang magsasaka ang dapat humawak ng kapangyarihang higit sa akin, bulong niya sa sarili. Samantala ibinalik kay Mang Isko ang kaldero ng gabing iyon. Hindi ito kusang ginawa ng Don, kundi dahil sa takot ng mga katulong at gwardiya na hindi na nais manatili malapit sa bagay na tila may sariling kalooban. Ngunit ang pagbabalik ng kaldero ay hindi nangangahulugang tapos na ang panganib. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Hilario ang mga magsasaka sa baryo. Sa gitna ng plaza, inihayag niya ang bagong patakaran. Dahil sa patuloy na pagbaba ng ani, malakas niyang sabi, "Dodoblehin ang bahagi na ibibigay ninyo sa akin sa susunod na anihan. At ang sino mang hindi makasunod ay paaalisin sa lupang ito." Nagbulungan ang mga tao. Ang iba'y napayuko, ang iba na may napaluha. Alam ng lahat na halos wala ng maani. Ang pagdoble ng parte ay tila hatol ng pagkawasak. Nakatayo si Mang Isko sa gitna ng mga magsasaka. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may pag-asa, ang ilan ay may paninisi. "Dahil sa iyo ito," bulong ng isang lalaki. "Kung hindi ka nagdala ng kakaibang bagay sa baryo, hindi sana nagalit ang Don. Mas masakit iyon kaysa gutom." Pag-uwi niya sa kubo, tahimik siyang naupo sa harap ng kaldero. "Kung hindi ka dumating sa buhay namin," bulong niya, "baka mas payapa kami." Ngunit agad niyang iniling ang ulo. Hindi ang kaldero ang may sala, kundi ang kasakiman ng tao. Lumapit si Aling Marta. "Hindi tayo maaaring umatras," sabi niya. "Kung may kapangyarihan ng kaldero, gamitin natin ito hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong baryo." "Ngunit paano kung lalo lamang tayong pag-initan?" sagot ni Mang Isko. Hindi pa man sila nakapagpasya, may dumating na bagong balita. Ang irigasyon na nagbibigay ng tubig sa kanilang palayan ay ipinasara. Utos iyon ni Don Hilario. Ang tubig ay ililihis lamang sa mga magsasakang tahimik at sumusunod. Sa loob lamang ng ilang araw, nagsimulang matuyo ang mas marami pang pananim. Nagtipon ang ilang magsasaka sa kubo ni Mang Isko. "Isko," sabi ni Cardo, "kung totoo ang kapangyarihan ng kaldero, tulungan mo kami. Hindi nakakayanin ng pamilya ko ang isa pang linggong gutom." Tahimik na tumingin si Mang Isko sa kaldero. Ito na ang mas malaking pagsubok. Hindi lamang pagkain ang nakataya, kundi ang kapalaran ng buong baryo. Nagpasya siyang subukan. Sa harap ng mga magsasaka, naglagay siya ng tubig sa kaldero. Hindi siya nagsalita ng anumang kahilingan. Hindi siya nagutos. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagsabi, "Kung ang biyaya ay para sa nangangailangan, ipakita mo ang landas." Sandaling walang nangyari. Pagkatapos, nagsimulang kumislap ang mga ukit. Ngunit iba ang liwanag ngayon, hindi lamang sa gilid ng kaldero, kundi tila umaabot sa lupa. Biglang umaling-aw-ngaw ang mahinang ugong sa paligid. Ang lupa sa ilalim ng kubo ay bahagyang yumanig. Nagkatinginan ang mga tao. Sa di kalayuan, may narinig na pag-agos. Tumakbo si Cardo palabas. Sa gilid ng palayan, kung saan dati tuyong-tuyo ang lupa, may umuusbong na malinaw na tubig mula sa isang maliit na bitak sa lupa. Unti-unti itong lumakas, hindi rumaragasa, kundi sapat upang dumali papunta sa pilapil. Isang bagong bukal. Napaluha ang ilang magsasaka. Isang himala, bulong ng isa. Ngunit sa mansyon, nakita rin ng isang tauhan ang biglang pagdaloy ng tubig. Agad itong ipinagbigay alam kay Bruno. "Don," sabi ni Bruno nang marinig ang balita.
May bagong bukal sa palayan, malapit sa kubo ni Isko. Napatayo si Don Hilario. Kung ang kaldero ay may kakayahang magbigay hindi lamang ng pagkain, kundi ng tubig, mas lalo itong naging banta sa kanyang kapangyarihan. At kung hindi nila kailangan ng irigasyon ko, mariin niyang sabi, hindi na nila ako kailangan. Ang kanyang mukha ay naging malamig at determinado. Kung hindi ko sila makokontrol sa pamamagitan ng gutom, anya, gagamit ako ng ibang paraan. Sa gabing iyon, may mga aninong gumalaw sa paligid ng baryo. May mga tauhang naglatag ng tuyong dayami sa gilid ng kubo ni Namang Isko. May mga matang nagbabantay sa dilim. Ang panganib ay hindi na lamang banta ng gutom. Ito'y banta ng pagkawasak. Habang natutulog ang pamilya sa loob ng kubo, marahang kumislap ang mga ukit ng kaldero, parang nagbababala. Sa labas, isang maliit na apoy ang nagsimulang magliyab sa tuyong dayami. At sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan ang kaldero, ang himala ay haharap sa apoy ng tunay na panganib. Sa kalaliman ng gabi, habang ang apoy ay unti-unting lumalaki sa gilid ng kubo, biglang nagningning ang mga ukit sa kaldero. Ang liwanag ay hindi nakasisilaw, ngunit sapat upang magising si Mang Isko. Naupo siya sa higaan at naamoy ang usok. "Apoy!" Sigaw ni Aling Marta nang makita ang pagliwanag sa dingding. Mabilis na bumangon ang pamilya. Binuksan ni Mang Isko ang pinto at nakita ang naglalagablab na dayami sa tabi ng kanilang bahay. Ang apoy ay mabilis na kumakalat, hinahaplos ang tuyong kawayan ng kanilang kubo. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Ilang kapitbahay ang nagising at agad tumakbo dala ang mga timba. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Cardo at ilan pang magsasaka na hindi nag-atubiling tumulong. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila mas malakas ang apoy kaysa dati. Ang hangin ay biglang humampas, lalo pang nagpapasiklab sa apoy. Sa loob ng kubo, naiwan ang kaldero sa mesa. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig na minsan na nilang narinig. Ang biyaya ay hindi panangga sa kasamaan, ito'y gabay lamang. Sa sandaling iyon, tila may malamig na hangin na pumalibot sa kaldero. Ang apoy na papasok na sana sa loob ng kubo ay biglang umurong, para bang may hindi nakikitang harang. Nakapaglabas ang pamilya bago tuluyang matupok ang kalahati ng kanilang bahay. Ang bubong ay bumagsak sa isang bahagi at ang kanilang mga gamit ay nasunog. Ngunit sa gitna ng abo at usok, nanatiling buo ang kaldero. Hindi ito nasunog, hindi ito nag-init. Tahimik itong nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Dumating ang ilang tauhan ni Don Hilario, kunwaring tutulong. Ngunit sa mga matang nagmamasid, malinaw na hindi ito aksidente. "Isang trahedya," malamig na sabi ni Bruno, kunwaring nag-aalala. Baka natumba lamang ang lampara. Ngunit walang naniwala. Kinabukasan, sa ilalim ng araw na tila mas maputla kaysa dati, nakaupo si Mang Isko sa harap ng mga abo ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga anak ay tahimik. Si Aling Marta ay naglilinis ng natirang mga gamit. Sa kanyang tabi ay ang kaldero. "Kung may kapangyarihan ka," bulong niya, "bakit hindi mo pinigilan ang apoy?" Walang sumagot. Nagpa siya siyang subukan muli. Naglagay siya ng tubig sa kaldero, sa harap ng ilang magsasakang dumating upang makiramay. Nais niyang patunayan na hindi sila nawalan ng pag-asa. Tahimik siyang naghintay. Kumulo ang tubig. Ngunit wala nang lumitaw na pagkain. Nanatiling malinaw ang sabaw. Muling sinubukan ni Aling Marta. Naglagay ng dahon ng malunggay. Kumulo. Wala pa rin. Unti-unting nagbulungan ang mga tao. Baka wala na ang himala. Baka nagalit ang tagapagbantay. Narinig iyon ni Mang Isko. Para siyang tinamaan ng malamig na tubig. Sinubukan niyang ipikit ang mata at magdasal. "Kung kami nagkamali, ituro mo sa amin." Tahimik ang paligid. Ang mga ukit sa kaldero ay hindi na kumikislap. Wala nang tinig. Wala nang kakaibang hangin. Ang kaldero ay isa na lamang ordinaryong tanso.
Napaluhod si Aling Marta. Nawala na. Hindi lamang ang bahay ang nasunog, tila pati ang biyaya. Sa mansyon, nakarating ang balita kay Don Hilario. Hindi na raw gumagana ang kaldero, sabi ni Bruno, may bahagyang ngiti. Kung ganoon, tugon ng Don, wala na silang sandata. Ngunit sa baryo, ang pagkawala ng biyaya ay nagdala ng mas mabigat na pagsubok. Ang bagong bukal na umagos mula sa lupa ay unti-unti ring humina. Sa loob ng 2 araw, ito'y natuyo na parang hindi kailanman umiral. Ang mga magsasaka ay muling naharap sa gutom. At ngayon, wala na silang himala na aasahan. Sa gabi, habang nakaupo si Mang Isko sa tabi ng kaldero, napansin niya ang isang bagay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang bahagi ng ukit na tila bahagyang nag-iiba ng anyo. Hindi kasing ningning ng dati, ngunit hindi rin tuluyang patay. Hinawakan niya iyon. Malamig. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may bumubulong na tanong. Hindi kaya sinubok lamang sila? Hindi kaya ang pagkawala ay bahagi ng mas malaking aral? Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na mas mabigat kaysa gutom. Marahil, ang tunay na biyaya ay hindi ang kusang pagdating ng pagkain. Marahil, ito'y ang pagkakaroon ng lakas upang tumindig kahit wala ang himala. At sa unang pagkakataon mula nang matagpuan ang kaldero, kinailangan ni Mang Isko na maniwala, hindi sa kapangyarihan ng isang mahiwagang bagay, kundi sa sariling kakayahan. Ngunit sa anino ng baryo, hindi pa tapos ang balak ni Don Hilario. Dahil kung nawala man ang biyaya, nananatili ang galit. At ang galit ng makapangyarihan ay mas mapanganib kaysa anumang himala. Lumipas ang ilang araw matapos masunog ang kubo ni Mang Isko at mawala ang kapangyarihan ng kaldero. Ang baryo ay tila binalot ng mabigat na ulap, hindi lamang dahil sa tagtuyot kundi dahil sa panghihina ng loob. Wala na ang bukal, wala na ang kusang pagdami ng pagkain. Ang kaldero ay nananatiling tahimik, parang isang karaniwang sisidlan na lamang ng tubig. Ngunit sa puso ng mga tao, may naiwan na alaala, na minsan ay may himalang nagpakita at minsan ay may pag-asang sumibol. Isang umaga, muling ipinatawag ni Don Hilario ang lahat ng magsasaka sa plaza. Dahil sa patuloy ninyong pagsuway, mariin niyang pahayag, ang sinumang hindi makakapagbigay ng dobling parte sa loob ng 1 linggo ay palalayasin. Nagkaroon ng pag-ungol sa hanay ng mga tao. Walang makapagsalita. Hanggang sa tumindig si Mang Isko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngunit malinaw ang kanyang tinig. Don Hilario, paano kami makakapagbigay kung kayo mismo ang nagpasara ng irigasyon? Kung kayo mismo ang nag-utos na sunugin ang aming tahanan? Nabigla ang lahat. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, malamig na tugon ng Don. Wala na kaming mawawala, sagot ni Mang Isko. Kinuha ninyo ang tubig, sinubukan ninyong kunin ang kaldero. Nang hindi ninyo nakuha ang kapangyarihan, sinunog ninyo ang bahay namin. Umikting ang panga ni Bruno. Walang patunay. Tahimik na humakbang si Cardo palabas ng hanay. Nakita namin ang mga tauhan ninyo sa gabi ng sunog, sabi niya. Isa-isa pang may tumindig. Hindi na tama ang ginagawa ninyo. Pagod na kami. Ang plaza ay napuno ng mga tinig na matagal nang pinigil. Sa unang pagkakataon, ang takot ay napalitan ng lakas. Galit na sumigaw si Don Hilario. Mga walang utang na loob, kung wala ako, wala kayong lupa. Kung wala kami, sagot ni Mang Isko, wala kayong aanihin. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa plaza. Biglang nag-utos si Don Hilario sa kanyang mga gwardya. Dakpin si Isko. Lumapit ang mga gwardya, ngunit bago pa nila maabot si Mang Isko, tumayo ang mga magsasaka sa harap niya. Hindi sila armado, wala silang sandata. Ngunit sila'y nagkakaisa. Sa gitna ng tensyon, dumating ang hindi inaasahan. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kabayo at karwaheng may kasamang opisyal mula sa bayan. May kasama itong ilang kawal at isang kinatawan ng pamahalaan.
Napalingon ang lahat. May natanggap kaming ulat, sabi ng opisyal, na may pang-aabuso at ilegal na pagkuha ng tubig dito. Namutla si Bruno. Nang gabi ng sunog, may isang magsasakang nakaligtas at naglakad patungo sa bayan upang humingi ng tulong. Hindi nila ito napansin. Ang opisyal ay lumapit kay Don Hilario. Ang irigasyon ay dapat para sa lahat ng magsasaka, hindi lamang sa iilan, mariin niyang sabi. At may ulat din tungkol sa panununog. Walang may sagot ang Don. Sa sandaling iyon, tila may malamig na hangin na dumaan sa plaza. Sa kubo, nakalahating abo pa rin, marahang kumislap ang kaldero. Hindi ito nakita ng lahat, ngunit naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang laban ay hindi pala tungkol sa mahika. Hindi ito tungkol sa kaldero. Ito'y tungkol sa pagtindig. Sa gitna ng plaza, hindi na umatras ang mga magsasaka. Hindi sila sumugod. Hindi sila nanakit. Nanindigan lamang sila. At sa unang pagkakataon, si Don Hilario ang umatras. Hindi dahil sa takot sa himala, kundi dahil sa lakas ng pagkakaisa. Habang dinadala ang Don at si Bruno upang imbestigahan, tahimik ang baryo. Walang palakpakan. Walang sigawan. Tanging paghinga ng mga taong matagal nang nakayuko at ngayon ay unti-unting tumatayo. Lumapit si Cardo kay Mang Isko. Hindi pala ang kaldero ang nagligtas sa atin, sabi niya. Ngumiti si Mang Isko. Hindi, sagot niya. Tayo. Sa sandaling iyon, muling kumislap ang kaldero. Mas mahinang liwanag kaysa dati, ngunit malinaw. Parang isang paalala. Ang tunay na himala ay hindi bagay na hawak ng kamay. Ito'y lakas na nagmumula sa pusong marunong manindigan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil pagkatapos ng laban, darating ang gantimpala at ang huling pagsubok ng kanilang pagkatao. Pagkaraan ng pangyayari sa plaza, hindi agad bumalik sa dati ang baryo. Ang pagkakaaresto kay Don Hilario at ang pagsisiyasat sa kanyang mga gawain ay nagdulot ng malaking pagbabago. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang mga magsasaka ay hindi takot na mag-usap sa liwanag ng araw. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang opisyal mula sa bayan dala ang pinal na desisyon. Sa harap ng mga tao, malinaw niyang inihayag. Batay sa investigasyon, napatunayang may ilegal na pagsasara ng irigasyon sa pilitang paniningil ng labis na parte at pananakot sa mga magsasaka. Ang lupang sinasaka ninyo ay pansamantalang ililipat sa pangangasiwa ng kooperatiba ng baryo habang isinasagawa ang legal na proseso. Isang mahina, ngunit malalim na paghinga ang pinakawalan ng mga tao. Hindi ito simpleng balita, ito'y pagbabalik ng dangal. Si Don Hilario ay hindi na makikitang naglalakad ng may yabang sa plaza. Siya'y haharap sa kaso sa bayan at ang kanyang kayamanan ay pansamantalang ipapasuri. Si Bruno naman ay inalis sa tungkulin at naharap sa hiwalay na reklamo ng pananakot at panununog. Hindi ito paghihiganti. Ito'y bunga ng kanilang mga ginawa. Ang parusa ay hindi mula sa mahika, kundi mula sa batas at sa katotohanan. Samantala, sa kubo ni Mang Isko, na ngayoy unti-unting inaayos sa tulong ng mga kapitbahay, nagsimula ang bagong yugto. Ang mga magsasaka ay nagtipon at nagpasya na bumuo ng isang samahan. Hindi na sila aasa sa iisang tao. Ang ani ay paghahatian ng patas. Ang tubig mula sa irigasyon ay bubuksan muli at pamamahalaan ng sama-sama. Isang hapon habang tinutulungan ni Cardo si Mang Isko sa pag-aayos ng bubong, napangiti ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkakaisa, sabi niya. Umiling si Mang Isko. Kung hindi dahil sa gutom at pang-aapi, hindi tayo kikilos. Sa loob ng kubo, tahimik na nakapatong ang kaldero. Matagal na itong hindi nagbibigay ng kusang pagkain. Ngunit sa gabing iyon, matapos ang balita ng hatol laban kay Don Hilario, muling nagpasya si Aling Marta na gamitin ito. Naglagay siya ng tubig at isang dakok ng bigas.
ang bigas na ibinahagi ng mga kapitbahay. Walang kahilingan, walang dasal na may hinihingi. Tanging pasasalamat. Tahimik silang naghintay. Unti-unting kumulo ang tubig. At sa pagkakataong iyon, hindi man ito napuno ng himala tulad ng dati. Ang kanin ay tila dumami, hindi sobra, hindi marangya, ngunit sapat para sa kanilang pamilya at sa dalawang kapitbahay na tumulong sa pag-aayos ng bahay. Napatingin si Mang Isko sa mga ukit sa gilid ng kaldero. Muli itong bahagyang kumislap. Hindi tulad ng dati na may anyong lumilitaw o tinig na nagsasalita. Ngunit sapat upang ipaalala na ang biyaya ay hindi tuluyang nawala. Marahil, hindi ito para sa araw-araw na himala. Marahil, ito'y naroon upang ipakita ang tamang landas, at kapag natutunan na ang aral, hindi na kailangang maging lantad ang kapangyarihan. Sa kabilang dako, sa isang malamig na silid sa bayan, nakaupo si Don Hilario. Hindi na siya nakasuot ng marangyang barong. Wala na ang mga tauhang handang sumunod sa kanyang utos. Sa unang pagkakataon, siya ay nag-iisa. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang tinig na minsang narinig niya. Ang inggit ay apoy na sumusunog sa nagmamay-ari nito. Ngayon, dama niya ang katotohanan ng mga salitang iyon. Ang kanyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa pagkatalo. Hindi ang kaldero, hindi ang himala, kundi ang sarili niyang puso. Sa baryo naman, ang dating takot ay napalitan ng pag-asa. Hindi ito bigla ang pagyaman, hindi rin ito marangyang pagbabago. Ngunit ito'y simula. Ang gantimpala ay hindi ginto o kayamanan. Ito'y pagkakaisa, katarungan at ang pagbabalik ng dangal. Habang sumasapit ang gabi, nakaupo ang pamilya ni Mang Isko sa harap ng kanilang munting hapag. Simple ang pagkain, ngunit masarap. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kapayapaang dulot ng tamang pakikibaka. Sa gilid ng mesa, tahimik na nagniningning ang kaldero, parang isang saksi sa lahat ng nagdaan. Ngunit may isa pang kabanata na kailangang isara. Dahil ang tunay na aral ay hindi lamang nasa laban at gantimpala. Ito'y nasa kung paano nila pipiliing mamuhay matapos ang himala. Lumipas ang mga buwan at ang baryong minsang nabalot ng takot ay unti-unting sumigla. Hindi ito naging marangya. Walang malalaking bahay na biglang tumayo, walang gintong ani na agad pumuno sa kamalig. Ngunit ang mga palayan ay muling naging luntian at ang irigasyon ay malayang dumadaloy. Pinangangasiwaan na ngayon ang samahan ng mga magsasaka. Sa tulong ng kooperatiba, natutunan nilang pag-isahin ang kanilang lakas. Ang ani ay pinaghahatian ng patas. May maliit na pondo para sa mga may sakit at may nakalaang bahagi para sa mga panahon ng tagtuyot. Si Mang Isko ay hindi naging pinuno sa papel, ngunit naging gabay sa diwa. Hindi siya nagsalita ng madalas, ngunit kapag nagsalita siya, nakikinig ang mga tao. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Ang kanilang kubo ay naitayong muli. Mas matibay na ang mga haligi, mas maingat ang pagkakagawa. Ngunit nanatili itong payak, katulad ng dati. Sa isang hapon, habang ang araw ay papalubog at ang hangin ay malamig, naupo si Mang Isko sa harap ng bahay. Sa kanyang tabi ay ang mahiwagang kaldero. Matagal na itong hindi nagpapakita ng himala. Ginagamit na lamang ito sa karaniwang pagluluto, kanin, gulay, sabaw. Kung minsan, tila bahagyang mas sumasarap ang niluluto rito, ngunit hindi na ito kusang napupuno gaya ng dati. Lumapit si Isabel, dala ang isang bungkos ng sariwang gulay. "Tay," tanong niya, "mahiwaga pa rin po ba ang kaldero?" Ngumiti si Mang Isko. "Bakit mo natanong?" "Kasi po, hindi na ito gumagawa ng maraming pagkain pero parang mas masarap pa rin ang luto natin." Tinapik niya ang ulo ng anak. "Maaaring hindi na ito kailangang magpakita ng himala," sagot niya. "Dahil natutunan na natin ang aral." Sa sandaling iyon, marahang kumislap ang mga ukit sa gilid ng kaldero.
Hindi para ipakita ang kapangyarihan, kundi para magpaalala. Hindi na muling nagpakita ang anyong matanda. Wala nang tinig na umalingaw-ngaw sa hangin. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, malinaw ang mensahe. Ang tunay na biyaya ay hindi yaong kusang dumarating ng walang hirap. Ang tunay na biyaya ay ang pusong marunong magbahagi kahit kapos, ang tapang na tumindig laban sa pang-aapi, ang pagkakaisang hindi kayang sindakin ng kapangyarihan, at ang pananampalatayang hindi nakatali sa isang bagay, kundi nakaugat sa kabutihan. Isang gabi, nagtipon ang buong baryo para sa isang simpleng salo-salo. Hindi ito marangyang handaan, bawat pamilya ay nagdala ng kaunting pagkain. May kanin, may inihaw na gulay, may sabaw na pinaghati-hatian. Ginamit ni Aling Marta ang kaldero upang magluto ng lugaw para sa mga bata at matatanda. Habang pinagmamasdan ni Mang Isko ang mga taong nagtatawanan at nag-uusap ng walang takot, napagtanto niya ang isang bagay. Noong una niyang matagpuan ang kaldero sa ilalim ng balete, inakala niyang ito ang sagot sa kanilang kahirapan. Ngunit ngayon, nauunawaan niyang ang kaldero ay hindi ibinigay upang sila'y umasa sa himala. Ito'y ibinigay upang gisingin sila. Upang ipakita na ang kasakiman ay may hangganan. Na ang kapangyarihan ng iilan ay maaaring matalo ng pagkakaisa ng marami. At na ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng laman ng kaldero, kundi sa lawak ng pusong handang magbahagi. Sa huling sandali ng gabi, habang ang mga bituin ay maliwanag sa kalangitan, dinala ni Mang Isko ang kaldero sa likod ng bahay sa ilalim ng isang batang puno na itinanim nila matapos ang sunog. Hinawakan niya ito ng marahan. "Salamat," bulong niya. Sa isang iglap, bahagyang nagliwanag ang mga ukit. Mas maliwanag kaysa dati, ngunit sandali lamang. Pagkatapos, unti-unti itong kumupas. At sa unang pagkakataon, ang kaldero ay naging ganap na payak. Wala nang kislap, wala nang mahiwagang init. Ngunit hindi iyon pagkawala. Ito'y pagtatapos ng tungkulin nito. Dahil ang himala ay naisalin na, hindi sa isang bagay, kundi sa mga tao. Pagbalik niya sa salo-salo, sinalubong siya ng tawanan ng kanyang mga anak at ng mga kapitbahay. Hindi na sila gutom. Hindi na sila takot. At kahit wala nang mahiwagang kalderong nagbibigay ng walang hanggang pagkain, mayroon silang mas mahalaga. Isang baryong nagkakaisa, isang pusong marunong magbahagi, at isang aral na hindi kailanman mawawala. Ang biyaya ay hindi regalo para sa sakim, kundi gantimpala sa pusong tapat at matapang. Wakas,